Aminado na si Putin na nagko-collapse na ang Russia. Tahimik nang bumabagsak ang Russia. Oo, at buong mundo po ang apektado dito. Теперь по поводу самих расходов. 6,3%. Много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало. Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществить. Isang bansang dati kinatatakutan ay ngayon, unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong krisis. Hindi lang mga Ruso ang apektado dito, FYI. Damay po dito pati mga bansa sa Asia, Africa at buong mundo. Pero bakit sa kabila nito ay tuloy pa rin ang giyera? Pride na lang ba talaga ang pinapairal ni Putin? At bakit bumabagsak na ang ekonomiya nila? Anong mga hindi magandang hakbang ang ginawa niya? Sa video na ito, hihimayin ni Paolo ang iba't ibang kaganapan sa Russia at idadamay na din natin ng buong mundo. Pero bago yan, hihingi lang sana ako ng like at subscribe sa video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Alam mo bang grabe na ang krisis sa ekonomiya ng Russia na mismong si Putin? Oo, yung taong bihirang umamin ng pagkatalo ay napilitang lumabas sa state TV para amining nasa bingit ng pagbagsak ang kanilang bansa? Matagal nang naglalabas ang gobyerno ng Russia ng mga report na nagpapakitang lumalago raw ang kanilang ekonomiya. Pero kung titingnan mo ang sitwasyon sa mismong mga lungsod at probinsya nila, ibang-iba ang nangyayari. 1 trillion rubles na ang binagsak ng kanilang kita sa langis. Tumaas ng halos 90% ang presyo ng mga bilihin. At ang masaklap pa, kulang na sila sa mga manggagawa. Halos di na gumagalaw ang ilang industriya. At kamakailan lang, mismong si Putin ang umamin na sobra-sobra na ang gastos sa military. Hindi lang ito simpleng problema. Ito ay senyales ng aktwal na pagbagsak ng isang bansang dati kinatatakutan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang totoong nangyayari sa likod ng mga sinasabing tagumpay ng Russia. Mula sa pagbagsak ng oil industry hanggang sa epekto ng gera sa ekonomiya nito. Sabi ng Kremlin, tumaas daw ang ekonomiya nila ng 4.3% nitong 2024. Sa unang tingin, impressive. Mas mataas pa nga raw kaysa sa United States at United Kingdom. Pero teka lang, lahat ng ito, gawa-gawa lang. Hindi ito galing sa bagong negosyo, sa lumalakas na middle class o sa mga umuunlad na industriya. Ang nagpapagalaw ng numerong ito ay iisang bagay lang, ang military spending. Todo-todo ang pagbubuhos ng gobyerno ng pera para sa mga tangke, missiles at sweldo ng sundalo. Noong nakaraang taon lang, tumaas ng 70% ang budget nila para sa defense. At ngayon, halos 1/3 ng buong budget ng bansa ay napupunta lang sa pangdigma. Parang nagsusugal lang sila. Lahat ng puhunan inilagay sa iisang stock. Pero kapag bumagal ang gera o naubos ang pera, siguradong babagsak ang lahat. At ngayon pa lang, ramdam na ang pagyanig. Tingnan natin ang civilian sector, ang tunay na bumubuhay sa pang-araw-araw na ekonomiya. Tulad ng construction, retail, at manufacturing, halos hindi na makakilos. Bumagsak ang retail sales nitong 2024. Ibig sabihin, mas kaunti na ang bumibili ng damit, appliances, at iba pang produkto. Ang construction, lubog din. Bumaba ng 10% ang mga bagong housing project. Bakit? Dahil sa taas ng interest rates, hindi na kayang umutang ng bahay ang mga tao. Pati mga pabrika na gumagawa ng furniture at packaged food, nag-ooperate na lang ng mga 60% ng kanilang kapasidad. Ibig sabihin, hindi na rin kayang tumanggap ng mas maraming order ang mga negosyo. Bumababa ang benta, humihinto ang pagtatayo ng mga gusali, at lumiliit ang produksyon. Bakit? Dahil puro gera ang inuuna ng gobyerno, wala nang suporta para sa mga regular na negosyo. Kaya yung sinasabing 4.3% na paglago, para lang yung pulang mansanas na maganda sa labas, pero bulok sa loob. Akala mo okay, pero sa totoo lang, panandali ang ilusyon lang ito. At dahil algorithm ng social media ay madalas tinatabunan ang mga ganitong balita, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, pindutin mo na yung like at subscribe. Malaking tulong ito para mas marami pa ang makaalam ng katotohanan, lalo na yung ayaw ipakita ng Kremlin. Ngayon naman, usapang inflation. Dito talaga sumasakit ang ulo ng mga ordinaryong mamamayan. Noong March ngayong taon, nasa 10% ang inflation.
Mas mababa nga ito kumpara sa 12.9% noong nakaraang taon, pero sobra pa rin. Isipin mong bibili ka ng tinapay tapos makikita mong tumaas ng 10% ang presyo sa loob lang ng isang taon. Ganyan ang pinapasa ng mga Russian ngayon. Butter, gulay, at iba pang pangunahing bilihin, lahat may double-digit na taas sa presyo. Sa mga pamilyang kapos na ang budget, para na itong suntok sa sikmura. Yung tinapay na dating 50 rubles, baka ngayon nasa 55 o 60 rubles na. Pati gatas, itlog, at mantika, lahat tumaas ang presyo. Isipin mong ang isang karaniwang manggagawa ay kumikita lang ng 70,000 rubles kada buwan o nasa $700 lang. Sa taas ng presyo ngayon, halos ubos na agad ang sweldo nila sa pagkain pa lang. Hindi lang mga ordinaryong manggagawa ang tinamaan, pati mga matatanda. Alam mo ba na ang mga pensyon na inaasahan ng maraming elderly sa Russia ay bumaba pa ang halaga noong nakaraang taon? Kapag isinama mo ang epekto ng inflation, halos 0.7% ang naging pagbagsak ng kanilang tunay na halaga. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, mas kumakaunti ang kayang bilhin ng pensyon nila. Kaya kahit buo pa rin ang natatanggap nilang pera buwan-buwan, kulang na ito para sa mga pangunahing pangangailangan. Upang subukang pigilan ang walang preno na pagtaas ng presyo, tinaasan ng Central Bank ng Russia ang interest rate. At hindi basta-basta taas ha. Umabot ito sa 21%. Isa ito sa pinakamataas na rate sa buong mundo ngayon. Ang ideya, kapag mahal umutang, bababa ang paggastos ng mga tao at negosyo at unti-unting hihina ang inflation. Pero ang totoo, para itong preno na biglang piniga habang umaandar pa ang makina. Hindi na kayang umutang ng mga negosyo para lumago o manatiling bukas. Yung mga maliliit na kafe, tindahan at bagong startup, sunod-sunod ang nagsasara dahil hindi na nila kayang bayaran ang interest sa loans. Pati ordinaryong tao, hirap na rin kumuha ng utang para sa sasakyan o bahay. Ang real estate sector, wasak. Bagsak ang bentahan ng bagong bahay at ang mga developer naiipon na lang ang mga unit na walang bumibili. At kapag hindi makapagpalago ng negosyo o napipilitang magtanggal ng empleyado, damay ang buong ekonomiya. Ang Central Bank ay pilit na pinapatay ang apoy, pero sa totoo lang, parang sila na rin ang nagsisindi ng panibagong sunog. Ngayon, isa pa sa pinakamatinding suliranin ng Russia, ang labor shortage. Parang tahimik pero nakamamatay, isang lason na unti-unting pumapatay sa ekonomiya. Sa ngayon, kulang sila ng humigit kumulang 2.6 million na manggagawa. Isipin mo yan, parang isang buong syudad na nawawala sa workforce. Bakit nga ba? Malaki ang epekto ng gera sa Ukraine. Libo-libong kalalakihan ang ipinadala sa frontlines at marami sa kanila hindi na makakabalik. Yung iba naman, tumakas palabas ng bansa para makaiwas sa sapilitang conscription. At kadalasan, ang mga umaalis ay yung mga bata, skilled at edukado. Noong 2022 pa lang, tinatayang 750,000 na katao ang umalis. At tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon ang pag-alis nila. At hindi lang basta manggagawa ang nawawala, kundi mga professional, engineers, IT experts, doctors. Sa kabilang banda, bumaba rin ang bilang ng mga migrant workers na pumapasok sa Russia dahil na rin sa magulong sitwasyon ng bansa. Ang resulta, nagkakandara pa ang mga ospital, eskwelahan at pabrika sa paghahanap ng tauhan. Sa construction sector, may mga proyekto na nag-ooperate lang ng half capacity dahil kulang sa tao. Siyempre, dahil kulang ang manggagawa, tumataas ang sahod. Mukha mang magandang balita, pero may kapalit ito. Kamakailan, umangat ng 17.1% ang average salary. Pero kapag isinama mo ang inflation, halos 7% lang ang tunay na nadagdag sa halaga nito. At kahit tumaas ang sahod, hindi ibig sabihin ay mas gumaan ang buhay. Mas maraming pera ang ginagastos, kaya mas tumataas pa lalo ang demand at nagiging sanhi ng panibagong inflation. Parang paikot-ikot na bitag. Ang maliliit na negosyo, hirap na hirap. Wala silang budget para magtaas ng sahod, lalo na yung walang kontrata mula sa gobyerno. Yung iba napipilitang magtaas ng presyo, magbawas ng empleyado, o tuluyang magsara. Lalong kawawa ang mga sektor na hindi konektado sa military, gaya ng retail at construction. Samantalang yung mga nagtatrabaho sa defense sector, baka pa nga tumatanggap ng mas malalaking sweldo. Pero sa kabuuan, hindi talaga umaandar ang ekonomiya. Dahil sa mas mataas na sahod, mas malaki ang gastusin, mas matindi ang inflation, at mas mahina ang takbo ng bansa. At hindi pa diyan nagtatapos ang problema dahil nandyan din ang mabibigat na sanctions. Nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2022, agad gumanti ang Western powers. Nagpatupad sila ng matitinding parusa, ni-freeze ang bank accounts,
ipinagbawal ang pag-import ng tech products at kinontrol ang benta ng langis. Noong una, nakaikot pa ang Russia, ibinenta nila ang langis sa China at India. Pero ngayon, kitang-kita na ang pinsala. Ang kita mula sa langis na bumubuo ng 40% ng ekonomiya ng Russia ay bumagsak ng 35% nitong May ng 2025. Isipin mo, bilyon-bilyong dolyar na nawala, pera na sanay para sa paaralan, kalsada at military. Dahil sa oil price cap ng EU na $60 per barrel at total coal ban, halos nawalan ng dugo ang budget ng gobyerno. Pero hindi lang langis ang problema, pati tech sanctions ay matindi. Yung mga planta ng sasakyan, wala ng parts. Yung mga showroom ng mga bagong kotse, halos wala ng laman. Parang sinasakal ang ekonomiya araw-araw, paunti-unti, pero tuloy-tuloy. At habang lahat ng ito'y nangyayari, patuloy namang lumulubog sa utang ang gobyerno ng Russia. Simula noong 2022, todo utang na ang Ministry of Finance ng Russia, naglabas sila ng $128 billion na Federal Loan Bonds o OFZ para lang mapanatiling gumagana ang bansa. At ang mas nakakagulat, 32 billion nito ay naidagdag lang mula noong January ng 2025. Para mas maintindihan mo ang laki ng problemang ito, tandaan, noong 2024, ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng Russia ay $2.24 trillion. Halos kapantay ng economy ng New York na nasa 2.3 trillion. So kung tutuusin, parang ginamit ng Russia ang credit card para punduhan ang isang giyera na unti-unting inuubos ang lahat ng ipon nila. Masakit isipin, pero totoo, ang kinabukasan ng Russia ay nakataya sa utang na baka hindi na nila kayang bayaran. Ngayon, baka isipin mo, di ba may langis pa rin sila? Oo, pero huwag kang palinlang. Matagal nang umaasa ang ekonomiya ng Russia sa langis, pero ngayon, nauubos na ang lifeline nila. Noong 2025, halos 40% pa rin ng GDP ng Russia at mahigit 1/3 ng kanilang national budget ay galing sa oil at gas. Pero unti-unti nang bumabagsak ang mga numero. Ang presyo ng Urals crude, ang pangunahing export oil ng Russia, bumagsak sa $56 per barrel. Ito na ang pinakamababang presyo mula noong pandemic. Samantalang para makabalanse ang budget ng Kremlin, kailangan nilang kumita ng at least $69 per barrel. Ang epekto? Grabe. Sa unang quarter pa lang ng 2025, ang net profit ng Rosneft, isa sa pinakamalaking oil company ng Russia, bumagsak ng 57%. Pati oil production nila bumaba na sa pinakamababang level sa loob ng 9 na taon. Kahit anong pilit ng Russia na talikuran ang Europe at ibaling ang kanilang mga export papunta sa India at China, hindi pa rin nila maiwasang ibenta ang langis nila sa sobrang bagsak na presyo. Madalas, kailangan nilang ibaba ng $20 o higit pa kada bariles mula sa global benchmark para lang makipagsabayan. Pero hindi lang presyo ang problema. Ang mismong oil infrastructure ng Russia ay dumadaing na. Luma na ang mga refinery, bawal na ang pag-import ng modernong kagamitan, at pati ang tinatawag na shadow fleet ng mga tanker na ginagamit para umiwas sa sanctions. Unti-unti nang nauubos habang humihigpit ang global enforcement. Noong May ng 2025, bumaba ng 8% ang kita mula sa seaborne oil kahit halos hindi naman nagbago ang volume ng export. At hindi ito ang unang beses na pumalpak ang oil strategy ng Russia. Noong 2008, isang oil price crash na rin ang halos yumanig sa buong ekonomiya nila. Pero ngayon, mas malaki ang tinaya dahil ginugugol na rin nila ang halos lahat ng yaman sa gera. Kapag kapos ang kita mula sa langis, ang Kremlin ay napipilitang kumuha mula sa Sovereign Wealth Fund na ngayon ay unti-unti na ring nauubos o magbawas ng budget sa ibang sektor. Samantala, ang buong mundo ay umuusad na. Hindi na kasing lakas ang demand sa fossil fuels, tumataas ang investment sa malinis na enerhiya. At habang abala ang ibang bansa sa pag-adapt sa bagong panahon, ang Russia ay naiwan pa rin sa economic model ng ika-20 siglo. Kaya kahit meron pa silang langis, hindi na ito sapat para sagipin ang Russia. Sa halip, ito pa ang naglalantad sa kahinaan ng kanilang buong sistema. At hindi lang langis ang naghihingalo, pati ang iba pang industriya ay halos hindi na rin makahinga. Tingnan mo na lang ang car manufacturing. Dati, umaasa ang Russia sa mga imported na piyesa mula sa Germany at Japan. Pero ngayon, putol na ang supply chain. Mula noong 2022, bumaba ng 40% ang produksyon ng mga sasakyan. At kung meron mang nagagawa, kadalasan mababa ang kalidad at gawa lang gamit ang kung anong pwedeng makuha mula sa China. Nagsasara ang mga planta. Yung ibang factory, pinagtagpi-tagpi na lang ang piyesa para makabuo ng kahit papano. Ang resulta,
kaunting produkto, mababang kalidad, at mas mataas na presyo. Ganito rin ang nangyayari sa electronics, makinarya, at pati agrikultura. Hirap ang mga magsasaka sa pagkuha ng modernong traktora o pataba. Kaya pati ani nila ay nababawasan. Ang sanctions ay parang pader na unti-unting pumapalibot sa ekonomiya ng Russia. At araw-araw, mas tumitibay at mas tumataas ang pader na ito. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, kitang-kita mo na, nasa malalim na problema ang ekonomiya ng Russia. Sasabihin ng gobyerno na mababa ang unemployment rate. Nasa 2.3% lang daw. O kaya, proud silang ipapakita na ang ruble ay lumakas ng 40% laban sa ibang currency ngayong taon. Pero huwag tayong paloko. Mga pang-distract lang ang mga numero ngayon, mababa ang unemployment hindi dahil maraming trabaho, kundi dahil marami na ang nadraft sa gera o tuluyan ng umalis sa bansa. At ang lakas ng ruble? Pekeng lakas. Pinipilit lang ito ng sobrang kontrol ng gobyerno at dahil pa rin sa oil sales na ngayon ay nauubos na. Sa madaling salita, ang ekonomiya ng Russia ay parang bahay na gawa sa baraha. At ngayon, nagsisimula ng umihip ang hangin. Para tunay nating maunawaan kung paano nauwi sa ganito ang lahat, kailangan nating balikan ang pinagmulan nito. Hindi ito nangyari bigla. Taon-taon na itong naiipon. Bunga ito ng maling desisyon, banggaan ng interes, at matagal ng kahinaan na ngayon ay pumutok na. Ang invasion ng Ukraine noong 2022 ang naging spark na nagsimula ng lahat. Pagkakataon sanang tumigil, pero hindi. Nagpadala sila ng tropa at sa isang iglap, bumagsak ang tiwala ng buong mundo. Gumanti ang mga bansang Western sa pangunguna ng United States at European Union. Ni-freeze nila ang $300 bilyong na foreign reserves ng Russia. Isipin mo, parang biglang kinandado ang buong ipon mo sa bangko at hindi mo na ito kayang galawin. Kasabay nito, siniparin sila sa global financial system. Biglang naging imposible para sa mga bangko at kumpanya ng Russia na makipagkalakalan sa iba. Hindi makabili ng supplies, hindi makasingil sa export. Pero hindi lang sanctions ang iniwan ng invasion. Nagbago rin ang posisyon ng Russia sa pandaigdigang ekonomiya. Dati, malaki ang papel nila sa energy market. Halos 45% ng gas supply ng Europe noong 2021 ay galing Russia. Kaya't malaking dagok nang bumitaw ang Europe pagkatapos ng invasion. Nag-invest sila sa bagong LNG terminals mula sa Qatar at United States. Nag-shift sila sa solar at wind power. At ngayong 2025, ang market share ng Russia sa Europe ay bumagsak mula sa 45% pababa sa 13%. At plano pa nila itong bawasan. Napakalaking pagkatalo ito para sa isang bansang umaasa ng halos kalahati ng kita mula sa enerhiya. Kaya't ngayon, nagpapanik ang Russia. Pilit nilang ibinabagsak ang presyo para makabenta sa China at India. Pero kahit yon, hindi rin sigurado. At ang epekto ng pag-alis ng Western companies? Malupit. Isipin mo, bigla na lang nawala ang McDonald's, Apple, Toyota. Mahigit 1,000 kumpanya ang nagsara ng operasyon sa Russia. $1 bilyong ang nawala, kasama pa ang libu-libong trabaho. Ang car industry ang isa sa pinaka-apektado. Dahil wala na ang Western parts, bagsak ang production. Kung may bagong kotse mang lumalabas, sobrang mahal o napakabihira. Pero hindi lang pera ang inalis ng mga kumpanyang ito, pati tiwala. At ang tiwala, hindi basta-basta nababalik. Pilit na lang ngayong nakikipagkalakalan ng Russia sa China at India. Pero iba ang kalakaran. Matitigas ang bargaining ng mga bansang ito. Bumibili lang sila ng oil kung sobrang baba ang presyo. At hindi rin ganoon kalaki ang demand nila sa Russian goods gaya ng dati sa Europe. Kaya ang dating malawak at malakas na trade network ng Russia, ngayon ay anino na lang ng dati nitong sarili. Pero ang totoo, hindi lang gera at sanctions ang may kasalanan sa pagbagsak na ito. Ang ugat ng problema ay mas malalim pa. Sobrang pag-asa ng Russia sa langis at gas. 40% ng kanilang GDP at 60% ng kanilang export ay mula lang sa enerhiya. Para kang nagsusugal ng buong kinabukasan mo sa iisang baraha. Kapag mataas ang presyo ng langis, parang boom, gumaganda ang ekonomiya. Nakakabili ng kotse ang mga tao. May pa-raise sa gobyerno. Pero kapag bumagsak ang presyo, tulad ngayong 2025, guguho ang lahat. At ayon sa mga eksperto, hindi na lalaki pa ang demand sa oil sa mga darating na taon, kaya walang shortcut, walang madaling solusyon. Sa halip na gamitin ang kinita nila noong 2000s para magtayo ng bagong industriya at teknolohiya, mas lalo pa nilang isinugal ang lahat sa langis. Habang patuloy na bumabagsak ang kita mula sa enerhiya, wala nang ibang masasandalan ang Russia. Para silang magsasaka na iisa lang ang tanim. Kapag pumalpak ang ani, wala nang backup. At ngayon, ganyan mismo ang nangyayari. Isa pang ugat ng problema,
ay ang mismong istruktura ng ekonomiya ng Russia. Halos lahat ng galaw ay kontrolado ng Estado. Mula sa mga bangko, kumpanya ng langis, hanggang sa maliliit na negosyo, gobyerno ang may hawak ng lubid. Dahil dito, halos imposible para sa mga pribadong negosyante na umasenso. Sobrang dami ng red tape, corruption sa bawat hakbang, at palagi ang banta na pwedeng pakialaman ng gobyerno ang negosyo mo anumang oras. Kung gusto mong magbukas ng maliit na shop, madalas kailangan mong dumaan sa under-the-table na bayaran. Ang mga brave na iyan pwedeng kumain ng higit 10% ng kita ng isang negosyo. Pera na sana para sa dagdag na empleyado o bagong kagamitan na pupunta lang sa bulsa ng mga opisyal. At ang mga malalaking kumpanya, lalo na sa langis at gas, mas grabe pa ang hinihingi. Kada malaking kontrata, may hinihinging parte ang mga nasa gobyerno. Siyempre, ang dagdag gastos na ito ay pinapasa sa mamimili. Kaya kahit may langis ka, mas mahal pa rin ang presyo dahil pinipiga ng sistema. Ayon sa Transparency International, noong 2024, binigyan nila ang Russia ng score na 26 sa 100. Isa ito sa pinakakorap na bansa sa mundo. Mas malala pa sa karamihan ng mga kalapit bansa nila. At dahil dito, takot ang mga foreign investor. Sino ba namang gustong pumasok sa isang bansa kung saan pwedeng maagaw ng gobyerno ang negosyo mo bigla? O kaya'y kailangan mong makipag-areglo sa mga tiwaling opisyal? Noong 2018, kahit ang IKEA, isang kilalang international brand, ay umalis sa Russia matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa sistemang puno ng panunuhol at delay, at hindi lang mga banyaga ang nadedehado. Maging mga local business owner, ubos oras sa pagharap sa inspections, permits, at kung ano-anong requirements, na kadalasan ay palusot lang para sa panibagong lagay. Habang nangyayari ito, ang pera ay tuloy-tuloy na nilalabas palabas ng bansa, napupunta sa mga mansion abroad o tinatago sa mga offshore bank accounts ng iilang elitista. Noong 2024, lumabas sa mga leaked reports na may $15 bilyong ng kahina-hinalang pondo ang lumabas mula sa Russia. Pondo na sapat na sana para sa healthcare ng milyon-milyong Russian. Habang pinapalaki ng mga mayayaman ang kanilang yaman sa ibang bansa, ang mga ordinaryong tao nagdurusa. Mataas ang presyo, sira-sira ang kalsada, bitin ang ospital, at walang malinaw na pag-asa. Ganito ang paulit-ulit na siklo na humahadlang sa pagbangon ng ekonomiya. Dahil ang mga taong may kapangyarihang ayusin ang sistema, sila rin ang nakinabang sa pagiging sira nito. Tingnan na lang natin ang tech industry, isang malinaw na halimbawa kung paano sinira ng maling sistema ang isa sa mga pinaka-promising na sektor ng Russia. Dati, may pag-asa ang tech sa Russia. May mga kumpanyang gaya ng Yandex at Mail.ru na lumalaban sa global stage. Pero simula noong 2022, winasak ito ng sanctions. Pinutol ang access sa Western software, cloud services, at hardware gaya ng microchips. Paano ka makakagawa ng teknolohiya kung wala kang gamit? Pero hindi lang equipment ang nawala, pati talento. Noong 2022 pa lang, tinatayang 100,000 IT workers ang umalis ng Russia, lumipat sa Estonia, Armenia, at iba pang mas ligtas at mas maayos na lugar. At hindi sila basta-basta empleyado, sila ang mga programmer, developer, at innovator. Ngayong 2025, bumaba ng 20% ang bilang ng tech workers sa bansa at hirap na ang mga kumpanya na punan ang kakulangan. Isipin mo, ang mga taong dapat sana ay lumikha ng susunod na great app o groundbreaking software para sa Russia, ngayon ay nagtatrabaho na sa Israel, Germany o United States. Ang nangyayari ngayon ay brain drain at unti-unti nitong sinisipsip ang kinabukasan ng Russia. Dahil sa modernong mundo, kung wala kang tech, para kang may tanim na walang tubig, hindi ka makakausad. Ang lahat ng ito, state control, kulang sa innovation, pag-alis ng mga talento, matagal nang suliranin ng Russia. Pero ang giyera, ang sanctions, at ang global shift sa enerhiya, lahat ng ito ang nagbunsod ng krisis. Ngayon, hindi na ito simpleng problema. Isa na itong malawakang pagbagsak ng isang bansang hindi nakinig sa mga babala. Sa harap ng lahat ng krisis na ito, ang naging sagot ng gobyerno, dagdagan pa ang gastos sa military. Para bang sinubukan nilang gamutin ang bali ng buto gamit lang ang band-aid, maaaring tumagal ng konti pero lalala lang ang sugat. Ang totoo, binabayaran na ngayon ng Russia ang presyo ng mga maling desisyon sa loob ng maraming taon at unti-unti nang sinisingil ang bayarin. Dahil sa patong-patong na problema, ramdam na ang epekto hindi lang sa gobyerno kundi pati sa milyon-milyong ordinaryong Russian. Sa ngayon, mahigit 21 milyong tao o isa sa bawat 7 ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Habang tumataas ang presyo at hindi humahabol ang sweldo,
mas marami ang dumadapa sa kahirapan. Sa mga maliliit na bayan kung saan sarado na ang mga pabrika o kulang sa trabahador, ang mga bukirin, hirap na hirap ang mga pamilya. Yung dating simpleng pamamalengke, ngayon ay kailangan ng isakripisyo ang karne o prutas. Tumaas na kasi ng 15% ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Yung butter at patatas, mas malala pa. Para sa pamilyang may kinikita lang na 70,000 rubles kada buwan, halos kalahati ng budget nila ang nauubos agad sa pagkain. Kaya't napipilitan silang kumain na lang ng instant noodles o delata imbes na sariwang gulay. Pati sa mga syudad tulad ng Moscow, ramdam na ang paghihigpit ng sinturon. Yung mga dating nangangarap ng bagong kotse o bakasyon abroad, ngayon ay inuuna na lang ang bayad sa kuryente at renta. Tumaas ng 12% ang singil sa kuryente at gas mula noong nakaraang taon. At ngayong papalapit ang taglamig, lalong sasakit ito sa bulsa. Dati, may tulong sana mula sa gobyerno. Pero unti-unti nang tinatapyas ang subsidies para makatipid. Ang ilan, lumipat na lang sa bahay ng kamag-anak para makihati sa bayarin. Yung iba, naghahanap ng side gig, nagtataksi, nagbebenta ng lutong bahay para lang makatawid. Malayo ito sa dating imahe ng Russia na may pangakong pag-unlad. Ngayon, ang araw-araw na buhay ay isang survival game. Pati healthcare, bumagsak na rin. Noong 2024, bumaba ng 8% ang tunay na halaga ng budget para sa mga ospital at ganito pa rin ngayong 2025. Sa probinsya, nagsasara ang mga klinika. Yung simpleng check-up, kailangan pang bumiyahe ng ilang oras. Sa lungsod, punuan ang mga ospital. Yung simpleng test, kailangan pang hintayin ng ilang linggo. Ang operasyon, pwedeng umabot ng ilang buwan at ang mga gamot, lalo na para sa diabetes o high blood, madalas wala o sobrang mahal. Kaya yung iba, bumibili na lang online. Yung iba naman, naglalakas loob sa mga herbal remedy. May mga kwento pa nga ng mga bumibili ng gamot sa black market dahil walang stock sa botika. Para sa mga matatanda at may malalang kondisyon, nakakatakot ang ganitong panahon. Ang dating maliliit na bitak sa healthcare system, ngayon ay nagiging malalaking bangin. Pati edukasyon ay nadadamay. Kulang na kulang sa guro. Sa public schools, nasa $500 lang ang buwanang sahod. Kaya maraming kwalipikadong teachers ang lumilipat sa ibang bansa o sa private sector. Noong 2024, naitala ang teacher shortage sa 11%. Dahil dito, mas lumalaki ang bilang ng estudyante kada klase. Mas kaunti ang atensyon na natatanggap ng bawat bata. Sa mga liblib na lugar, may mga paaralan ng tuluyang nagsara. Umaasa na lang ang mga estudyante sa mahina at minsang walang signal na internet para makapag-aral. Pati sa mga lungsod, kulang sa libro, computer, at maging heater sa classroom. At ito ay hindi lang problema ng mga estudyante ngayon. Ito ay problema ng kinabukasan ng buong bansa. Kapag mahina ang edukasyon, mas kaunti ang skilled workers sa hinaharap, lalo na sa larangan ng tech at science, na siyang kailangan ng Russia para makaalis sa sobrang pag-asa sa langis. Pero imbes na unahin ang mga problemang ito, sa gera pa rin nakatutok ang gobyerno. Ngayong 2025, 41% ng federal budget ay nakalaan sa defense at seguridad. Napakalaking bahagi ng kaban ng bayan, kayang magpatayo ng libo-libong ospital at paaralan gamit ang halagang ito, pero napupunta sa missiles, kampo militar at signing bonus para sa mga bagong sundalo. Sa ilang lugar gaya ng Belgorod, nag-aalok ng hanggang 3 milyong rubles o halos $29,000 bilang paunang bayad para lang sumali sa militar. Sa karamihan ng pamilya, ito ay isang kayamanang hindi kayang tanggihan. Pero sa totoo lang, simbolo ito ng desperasyon. Wala na kasing gustong sumali sa giyera, kaya't inuulan ng pera ang mga bagong recruit. Samantalang ang mga guro at nurse, swerte na kung makakita ng dagdag sa sahod. Dahil dito, unti-unti nang nauubusan ng pondo ang ibang bahagi ng ekonomiya. Sira-sira na ang mga kalsada at rails. Wala nang maintenance. At ang National Welfare Fund, ang reserbang ipon ng bansa, inaasahang mauubos na pagdating ng early 2026. Kapag nangyari yon, dalawa lang ang pwedeng gawin ng gobyerno. Umutang ng mas malaki o magbawas pa ng gastusin. Ito ang masakit na katotohanan. Ang giyera sa Ukraine, na ngayon ay nasa 2 taon na, sumisipsip ng lakas sa isang ekonomiyang nanghihina na. Siguro iniisip mo, di itigil na lang ang giyera, di ba? Pero heto ang twist. Nakadepende na ngayon ang ekonomiya ng Russia sa giyera. Sa ilang rehiyon, ang mga weapons factory ang tanging bumubuhay sa ekonomiya. Sa lugar gaya ng Tula, gumagawa ng armas ang mga planta na nag-eempleyo ng mahigit 1.2 milyong tao, 10% ng buong workforce ng bansa. Ang pag-export ng missiles sa mga bansa gaya ng Iran,
ay kumita ng 14 na bilyong dolyar noong nakaraang taon. Sa gitna ng bumabagsak na ekonomiya, ito na lang ang natitirang bright spot. Kapag biglang tumigil ang giyera, mawawala ang mga trabahong ito. Babagsak ang mga lungsod at alam yan ng Kremlin.